feel so. Hello, what's up mga kabulol? It's me again, I'm back, Christoph TV channel po. So mga kabulol, kumusta po yung araw nyo? So for today's video po, gusto ko lang pong i-share sa inyo. Dahil marami po tayong mga kababayan na gusto mag-apply dito sa Korea. Gusto ko lang pong i-share sa inyo kung paano po ako nakarating dito sa Korea at kung ano po yung mga pinagdaanan ko bago po ako makarating dito. So masasabi ko po sa inyong isang himala ang pagtungtong ko dito sa Korea sa mga pinagdaanan ko. Pero bago po yun, intro muna po tayo. Bulala, gusto ko pong i-share to sa inyo hindi para ipagmayabang o para sabihin na ako nandito na ako sa Korea. Gusto ko pong i-share sa inyo to dahil marami po akong nababasa sa mga Facebook, YouTube, kahit na ano pong social media na nahihirapan po sila ngayon sa pag-apply dito sa Korea dahil ang dami daw pong requirements, ang daming kailangan maipasa para lang makapunta rito. So gumawa po ako ng video para naman mapakita po sa kanila na hindi po sila nag-iisa dahil yung pinagdaanan po nila, pinagdaanan ko rin, pinagdaanan namin bago kami nakarating dito sa South Korea. Baka nga mas higit pa yung hirap na pinagdaanan namin kaysa sa kanila. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutan kung bago kayo, huwag niyo po sanang kalimutan mag-like, subscribe, at hit niyo po yung bell button para ma-update ko po kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Ang talagang pakay ko po nun bago po ako makapunta ng Korea, nag-try po ako sa Hong Kong dahil nandun po yung mother-in-law ko. Yun po yung first target ko na pagdating ko, galing po ako ng Middle East, Amman, Jordan. So yung next destination ko, Hong Kong po sana, doon po sana ako magtatrabaho. Pero sa di inasang pangyayari, na-deny po yung pagpunta ko po doon. Kasi nakita ng immigration officer, nakagagaling ko lang ng Middle East. So, in disguise din po yun, yung hindi ko po pagalis dahil nung pag-uwi ko sa bahay, sabi nung anak ko, masaya siya, tumatawa, sabi niya makakasama na naman daw po niya ako. Kasi sa loob po ng 3 years, hindi ko siya nakasama. So isang buwan pa lang yung pag-stay ko, nakasama ko siya. Kahit na na-deny yung pagpunta ko ng Hong Kong, at least kahit pa paano gumawa yung pakiramdam ko dahil yung anak ko makakasama ko. So in short, hindi na ako nakaalis. Pasensya na, bulol na naman. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Pasensya na, bulol na naman. So yun, kinabukasan nun nakita ko sa munisipyo namin sa may bakod, may parang streamer, yung mga placards na dinidikit nila sa mga na nakita ko nga yung Jongpil language, Korean language, dun sa may Lubao sa amin, Pampanga, yung schooling. So nagbaka sakali ako dun, nagbayad po ako ng 10,000 po yung dun eh. Paki-correct na lang po ako kung hindi po tama yung sinabi kong presyo, pero ako po pagkakalam ko, 10,000 po yung school. Alam niyo po ba't ko nasabing himala yung pagpunta ko rito sa Korea dahil sa hirap po ng pinagdaanan ko bago po ako nakatuntong dito sa South Korea. Duman po ako sa butas ng karayom. Isipin niyo po yung pag-exam ko po dito sa Korea, binigay po sa akin na address nung una yung pong sa Manila, San Beda. Ang tamang schooling na venue ko is Bulacan po. Isipin niyo po yun na nasa San Beda po ako mga around 7:30 ng umaga, nakarating po ako doon. Tapos yung start ng exam 10 o'clock. So 9 o'clock po inahanap ko pa po yung yung upuan ko, yung number ko, yung registration number ko kasi ang by number po yan Hindi ko po mahanap. So isang oras na lang po magi-start na. Hanggang nakakita po ako nung kagaya po nung number ko. Umupo ako doon, pero iba lang po yung code na nakalagay ba sa bandang sa taas ng papel na registration code. Hindi ko na lang po matandaan kung ano pong number o anong doon. Basta alam ko po, number na upuan, kagaya po ng number ko sa papel na binigay nila sa akin. Pero iba po yung code sa taas. So nag-isip-isip ako, baka mapapaalis din ako. Baka mas lalong wala na akong oras pag pinaalis ako dito. So naglakad-lakad po ako, nakakita po ako ng isang conference room. Nagtanong po ako dun sa isang Koreano doon. Tapos doon ko po nalaman na yung pala pong code ko sa Bulacan po. So alas 10 po mag-umpisa yung yung exam, 9 o'clock pa, 9 o'clock na po nung oras na yun. So isang oras na lang po yung kailangan kong para umabot po ako doon. So nakapagtanong po ako, sabi nila sa Bulacan daw po yung venue ng exam ko. So nagpunta po ako ng dali-dali sa Bulacan noon. Nagbayad po ako ng taxi noon. Yung sinakyan ko pang unang taxi, pagka matakaw, gusto niya 900. So bumaba ako ulit.
naghanap ulit ako ng isang taxi hanggang nakakita ko 500 lang daw. So nagpahatid na po ako doon. Pagdating ko po doon, parang late na po ako, nakasarado na yung gate. Nakiusap lang po ako doon sa guard. Nung binuksan niya ng konti, dali-dali po akong pumasok kahit hindi pa ako pinapapasok. Nagmakawa po talaga ako doon sa babaeng nandun na Pilipina na nag-a-assist. Sabi ko, galing po ako ng Manila, nagkamali po yung sa munisipyo namin ng pagsabi sa akin na test binyo ko is San Beda daw po. Galing pa po ako doon. So bumiyahe po ako dito. Sabi niya, asan ba yung buti hindi ko po tinapon, asan ba yung ticket mo sa bus? Nakatunayan, galing po ako ng Manila. Pinakita ko po. So save by the bell po yung ticket na yun. Naniwala po yung Koreano pero ayaw na po akong papasukin yun eh. Hanggang sa pumasok na po ako sa kwarto, nag-start na po yung exam. Pagkatapos po nung reading, nakapag-exam po ako nung listening na kasi piniplay po nila yung sa radyo, kailangan continue po yung yung focus mo doon. Tinatandaan lang po namin yung mga keyword dahil hindi po kami ganun makagaling sa Korean na language pa noon. Nag-aaral pa lang po kami. So nahulog po yung ballpen ko habang nag-exam. Yung continuing ng CD na umaandar po siya, nawala po ako. So sabi ko bahala na. Bawat sagot ko po nun, sabi ko sana tama po yung sagot ko pero nangula lang po ako nun. Kasi ang iniisip ko po nung time na yun, yung gutom po ako, di pa ako kumakain. Tapos yung pamasahe ko kulang na. Paano po ako makakauwi kaya hindi po ako 100% focus dun sa exam. Ko bahala na po kayo Lord, nagdasal na lang po ako. Ngayon, pagkalipas po nung ilang araw, nakita kami nung kaibigan ko, sabi niya, nakuha mo yung exam, sabi ko, hindi, sinabi ko nga po yung pinagdaanan ko. Tapos tinanong ko po siya kung ikaw, nakuha mo ba? Sabi niya, 70% daw po nakuha niya. So, lalabas na po yung result niyan. Sa hindi nasang pangyayari, hindi ko po makita yung pangalan niya. Ako pa po yung nakapasa. Panginoon po sa akin. Sa grabe grabe ng pinagdaanan ko bago ako nakaabot doon. Hindi ko sukat akalain may papasa ko pa. Walang-wala na akong pag-asa nung isang oras na lang nasa Manila pa ako. Paano ko makakarating ng Bulacan? Talagang himalang nangyari sa akin na may humintong taxi sa harapan ko. Yung unang pinagtanungan ko ay napakamahal. Excuse me po. Lola, bakit ko po sinishare to? Sinishare ko po to dahil gusto ko pong maisip ng mga aspiring OFW dito po sa Korea, papuntang Korea dahil alam ko napakadaming naka-line up po ngayon o sa mga nagbabalak pang mag-abroad, hindi lang dito po sa Korea, maging kahit 10 bansang gusto nilang puntahan. Ang isang bagay kasi na natutunan ko dito sa istorya ng buhay ko, ito po realidad po to. Talaga pong na-experience ko po, dinanas ko po, kaya na-share ko lang po sa inyo. Yung pong doon is yung pong kung talaga pong para sa iyo isang bagay is para po sa iyo. Kahit anong gawin mong effort diyan, kahit anong gawin mong aral, kahit gumastos ka pa, kung hindi po talaga nakalaan para sa iyo hindi mo makukuha. Yun po yung doon. Kaya kahit anong gawin mo, iba pa rin yung may panalangin ka sa taas. Sa kanya ka magdasal, hingin mo, humingi ka kagaya ng ginawa ko. Nagdasal ako, sana'y pagkaloob niya sa akin yun. So siya na po yung gumawa ng paraan para po ako makapag-exam at nakapasasawa ng Diyos. Andito po ako, magwawalong taon na po ako sa December sa awa po ng Panginoon. Kaya kung nanonood ka sa mga video ko, kung iniisip mo wala ng pag-asa, wala ng chance, huwag kang mawalan ng pag-asa. Tandaan mo, pagkatapos ng bagyo, ng ulan, sisikat at sisikat ang makulay na rainbow sa buhay natin. Ang buhay natin ay parang puno lang po. Nakatayo tayo, ngayon may mga dahon tayo, kahit ilang bagyo, parang pagsubok lang yun sa buhay natin. Kahit ilang bagyo pa ang dumaan sa buhay natin, kung mawala man yung mga dahon natin, sa sobrang init matutuyo yung stem natin, yung tangkay natin, yung katawan natin. Pero yung ugat natin, buhay na buhay yan sa ilalim. Dadating din po yung araw, yung mga dahon natin, magsisilabasan, magkakasanga, talagang magkukulay green yung isang puno talaga, malaking puno. Ganyan po yung isang may tulad ko yung buhay natin. So huwag po kayong mawala ng pag-asa kahit na ilang pagsubok pa ang dumaan sa buhay ninyo. Dahil sa pagsubok na dinadaanan po ninyo, dyan po tayo huhugot ng lakas upang harapin ang bawat pagsubok ng buhay.
mas maganda po yung una yung hirap kaysa sa huli po yung tawag dito, mas maganda po yung nasa una yung paghihirap kaysa sa So, kaya sa mga nag-iisip po diyan na parang sa tingin nyo kayo lang ang dumadanas ng ganyan sa dami-dami ng mga tao, ba't kayo pa? So huwag nyo pong isipin ng ganyan. So palakasin nyo po yung loob nyo, panatilihin nyo pong positive po yung mindset nyo. Lahat po nang nangyayari may dahilan po yan. Dadating din po yung araw, makakamit mo rin po yung ninanais mo sa buhay. Huwag ka lang huminto. Hanggat may dumarating na opportunity sa iyo, i-grab mo lang po yun, dahil katulad na sinasabi ko, minsan lang dumating po yung opportunity sa buhay natin. Yung opportunity yun, baka mali mo, yun po yung babago sa buong pagkatao mo. Tulad ko, isa po akong EPS worker at proud na proud po ako kung ano po yung pinagdaanan kong kahirapan. Sinishare ko po to, hindi po para pagmayabang. Gusto ko pong iparating sa inyo para naman kahit papano maboost yung motivation nyo, yung tiwala po ninyo sa sarili nyo. Kung nakaya po ng ibang tao, ba't kayo hindi nyo kaya? Yun po yung lagi nyong iniisip. Lahat ng bagay na dapat lagi nyong isinasama yung sa taas, anumang desisyon na gagawin ninyo. At unang-una yung pamilya nyo, dapat para sa kanila. Kung wala po kayong pinaglalaanan ng mga bagay-bagay na ginagawa nyo sa buhay nyo, mawawala lang po yun ng parang baliwala. Kailangan bawat hakbang, bawat sakripisyong ginagawa nyo, dapat may pinaglalaanan po kayo. Ako, pinaglalaanan ko sa taas at saka po yung pamilya ko. Sila po yung number one. Pag ganun po yung mindset nyo, asahan nyo po pagdating ng araw, makakamit nyo po yung minimiti nyo. Bulala, hindi ko na po pahabain to, so hanggang dito na lang ha. Sana po kahit paano nakarelate po tayo o na-share ko sa inyo yung mga pinagdaanan ko sa buhay upang hindi nyo naman po maisip na napakadali lang po yung kami na hindi kami dumaan sa dinaanan nyo. Maling-mali po yung dumaan din po kami sa pinagdadaanan po ninyo. Hindi po kayo nag-iisa. Marami po kaming dumadaan na matitinding pagsubok bago po kami nakarating ng Korea. Ngayon, papasalamat po ako sa taas. Magwawalong taon na ako. Marami na po akong naipunda. Napakatandaan mo kung bago ka sa Korea, nandito ka na sa Korea. Isipin mo, yung mga kaibigan mo na nauna sa iyo nagpunta sa Korea, noon pinapangarap mo yung pangarap na makapunta sa Korea. Ngayon nandito ka na sa Korea, isipin mo, yung mga iniwan mo sa Pilipinas, na yung pangarap nila, pinapangarap nila yung pangarap mo makatungtong ng Korea. Kaya kung nasa Korea ka, magtiyaga ka lang, magtiis ka lang. Sa una lang yan dahil hindi mo pa kabisado ang ugali ng mga amo mo, mga kasama mo. So mag-a-adjust ka pa. So tiwala lang. Pasasan hindi mo namamalayan, napakabilis ng panahon, natatapos na pala yung kontrata mo. So hanggang sa muli, ito pong muli si Christoph TV Channel po. Inuulit ko po, kung naghahanap po kayo ng prank, entertainment, comedy, wala po yun sa video ko. Yung mga video ko po ito po yung mga tunay na realidad ng buhay dito sa ibang bansa. Kahit hindi po dito sa Korea, kahit sa bansa po. Sa mga taong nakaka-relate kagaya ko, kagaya mo kung nanonood ka, maraming salamat sa iyo. At lagi mo pong tatandaan, kagaya ng lagi ko sinasabi, kung pinanganak po tayo ng mahirap, hindi po kasalanan ng mga magulang natin yun. Pero kung mamamatay kang mahirap, ikaw nang may kasalanan. May kasalanan nun. Bulo na naman. And always saying, sharing is caring. So hanggang sa muli po, ito po muli, Christoph TV Channel. Annyeonghaseyo. Sorry, it's DJ.